Dahil nga sa anunsyo na inilabas ng Bureau of Customs na pag-aalis or pagsususpindi sa scanning or pag-i-scan isa-isa sa mga QR code ng mga pasahero na dumarating sa NAIA, na naipakita at naipaliwanag na nga natin ang pag-i-scan isa-isa sa mga QR code kagaya nito. Ngunit inalis na ito ngayon. Pero napakaraming mga OFW ang nalilito at nagtatanong na kung totoo daw ba na inalis na ang e-travel or ang e-travel registration. Meaning daw ba nito ay hindi na kailangan mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at kapag pupunta or babalik sa ibang bansa? Ang sagot guys ay hindi e-travel registration ang inaalis ng Bureau of Customs. Ang inaalis ng Customs is yung pag-i-scan isa-isa sa mga QR code ng mga pasahero na dumarating sa NAIA. Pero ang pagre-register sa e-travel ay still required pa rin. Inuulit natin guys para sa mga nalilito. Ang scanning or pag-i-scan lang ng QR code or ng e-travel QR code isa-isa ang inalis ng Bureau of Customs na dumarating sa NAIA para mabawasan ang paghaba ng pila ng mga pasahero. Pero required ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pabalik sa ibang bansa. Malinaw yan guys at wag na wag kayong malilito. Sa mga hindi pa nakapanood tungkol sa advisory ng Bureau of Customs, eto guys yung video. Panoorin nyo mabuti at unawain. Bureau of Customs sinuspindi ang e-travel QR code scanning sa mga pasaherong dumarating sa Pilipinas. Kagaya noon na dire-diretso na lang palabas ang mga pasahero na nothing to declare. Dahil ang ginawa nila ay iniisa-isa nilang scanin ang QR code ng mga pasahero, mapa-Pilipino man or dayuhan. Kaya nagdudulot ito ng mahaba or pagbigat ng pila. Pero ngayon ay inalis na nila ito. Hindi na nila kailangan iskanin ang lahat ng e-travel QR code ng lahat ng mga pasahero na dumarating sa Pilipinas. Ang daraan lang dito is yung mga pasahero na may kailangang i-declare. Isa ka ba sa mga madalas magbiyahe at nayayamot kapag galing sa ibang bansa dahil kailangan mo pang idaan sa ikalawang security screening ang mga bagahe na dala mo kapag dumarating ka sa paliparan? Ang iyong mga alalahanin ay matutulukan na dahil sinuspindi na ng Bureau of Customs ang QR code scanning para sa mga pasaherong dumadaan sa green lane sa mga paliparan bilang hakbang para mapabilis ang proseso at maiwasan ang mahabang pila sa arrival area. Si Cherry Light magbabalita. Simula ngayong Agosto 14, 2025, hindi na kailangang i-scan ang QR code ng mga biyahero sa green lane o yung mga walang idedeklara na goods o currency. Pero mananatiling obligado ang QR scanning at karaniwang customs clearance para sa mga nasa red lane. Kabilang ang mga may something to declare at iyong napili sa pamamagitan ng random, reasonable o intelligence-based assessment. Ayon sa BOC, ang hakbang na ito ay tugon sa mga reklamo ng publiko hinggil sa mabagal na daloy ng pasahero sa customs arrival area. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na mananatiling prioridad ng BOC ang seguridad ng bansa habang pinapadali ang proseso para sa mga biyahero. Layunin ng hakbang na ito na hindi na kailangang pahirapan ang mga dumarating na pasahero, kundi mas mabigyan ng kaginawaan ang mga biyahero sa sandaling sila ay dumarating sa paliparan. Di ba meron diyang something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung merong mga dapat i-deklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. 90+% ng mga bumabiyahe naman, walang dinideklara yon.
Huwag din anyang kabahan ang ating mga kababayan at mga sangay ng gobyerno sa usapin ng seguridad. Dahil sa bagong hakbang na ito, tiniyak niya na hindi maapektuhan ang tinatawag na border control, lalo na sa pagsugpo ng mga iligal na droga at iba pang ipinagbabawal sa paliparan. Dahil yan ay kaya natin gawin sa pamamagitan ng profiling, intelligence work, plus meron tayong mga x-rays naman na nandun sa pagpasok, pagbaba ng aeroplano, yung mga kargamento na idadaan niya sa x-ray at magaganda ang ating x-ray machines. Dagdag pa, Mine Pomuceno, ang impormasyon na ibinibigay ng mga pasahero sa e-travel pass ay iyon din naman ang pumapasok sa dating pila para sa QR scanning sa green lane. Kaya wala rin anyang mawawala maliban sa ikalawang pila ng mga pasaherong wala namang dapat ideklara. Sa datos ng Manila International Airport Authority, mayroong 27 milyong pasahero kada taon ang dumarating sa NAIA. Pinag-aaralan na rin ng ahensya habang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration kung dapat na bang permanenteng alisin ang ikalawang pila para sa QR scanning sa mga dumarating na pasahero mula sa ibang bansa. Mas mabilis na ang pagproseso sa bawat pasahero sa mga paliparan dahil simula na ngayong araw ang suspensyon ng QR code system sa pagdedeklara ng taxable goods sa mga pasahero. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nakaranas ka na ba ng matagal at mahabang pila sa mga paliparan kapag pabalik sa Pilipinas? O kaya ay paulit-ulit na pagsascan ng QR code sa airport? Ngayon, mababawasan na ang prosesong ito dahil sinuspindi na ng Bureau of Customs ang QR code system para sa pagdedeklara ng taxable goods ng mga inbound passengers. 90+% ng mga bumabiyahe naman, walang dinideklara yon. So hindi na natin kailangan pahirapan. Sa halos lahat ng bansa, tayo lang yung merong ganun. So makikita nyo, naghumahaba yung pila doon, nakakahiya doon sa ating mga bisita at nakakahiya din sa ating mga kababayan na dumarating. Ang siste, kung dati kinakailangan pang 2 beses na mag-scan ng lahat ng pasahero ng QR code para sa customs counter, ngayon, kung wala namang bitbit na taxable goods, ay diretso na lang sa green lane at maaari nang agad na makakuha ng kanilang bagahe. Makakatipid ito ng 15 hanggang 20 minuto na pagpoproseso sa bawat pasahero. Merong idideklara na meron silang hawak na dapat masingil ng pamahalaan natin. Diba meron diyang something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung merong mga dapat ideklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. Tiniyak naman ng customs, hindi ito pagluluwag ng border control sa mga paliparan. Hindi rin ito magagamit para magpuslit ng mga kontrabando dahil dadaan pa rin naman sa x-ray machines ang lahat ng bagahe at alam din nila kung may misdeclared, undeclared o kahit illegal na ipinupuslit ang isang pasahero. Yan ay kaya natin gawin sa pamamagitan ng profiling, intelligence work, plus meron tayong mga x-rays naman na nandun sa pagpasok, pagbaba ng aeroplano, yung mga kargamento na idadaan niya sa x-ray at magaganda ang ating x-ray machines. Agad namang ipinatupad ng customs ang suspensyon ngayong araw. Take note guys, para sa mga nagtatanong, lalo-lalo na sa mga kababayan nating OFW, na kung mga basic pasalubong lang ang nakalagay sa inyong maleta na palagi nyo namang dinadala pa uwi sa Pilipinas, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Pero kung may currency kayo or pera na dala pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, na kung Philippine peso na 50,000 pesos pataas, at kung US dollar naman or any foreign currency na may katumbas na 10,000 US dollar pataas, ay kailangan nyo itong i-declare. Pero kung 10,000 US dollar pababa at 50,000 pesos pababa, ay hindi na ito kailangang i-declare. Papalabas po ng bansa, bawal po tayo maglabas ng sarili nating pera, yung Philippine peso, ng mahigit sa 50,000 piso. So 50,000 po. Hindi po kayo pwede maglabas ng more than 50,000 pesos ang sarili nating pera. Pagkano po yung pwede niyong ilabas, depende na po yan dun sa mag-a-accept na bansa. Universally po, ang limit po para dapat i-declare is more than 10,000 US dollars.
pareho din po yan ang pagpasok nyo dito. More than $10,000 pagpapasok po kayo, balik kayo dito sa ating bansa ng any form of currency. Basta equivalent po ay lalampas sa halaga ng $10,000. Kailangan nyo po i-declare. Again, declaration po ang requirement. No? Wala pong limit sa kung ano yung pwede nyo ipasok. Ang batas po, ang sinasabi, kailangan nyo lang po i-declare. Kasi mahigit po sa ₱10,000, kailangan na po bantayan ng ating mga otoridad kung saan nyo gagamitin yung perang yun para po hindi siya magamit sa kahit anong illegal na paraan dito sa ating bansa. Kaya kailangan po i-declare para po masundan yung paggamit nito ng ating mga otoridad. Outbound ma'am yun po. Ang restriction po ay ₱50,000 natin, no? Ang sarili natin currency. Bawal nyo pong ilabas. Kung may denomination po na iba, Tinatanggal natin, sinususpindi natin yung pangalawa. Ang dahilan dyan upang maging mas maluwag at mas madali sa ating mga bumabiyahe yung pagpasok sa ating bansa. Tandaan natin, yan ang first impression ng lahat ng ating mga bisita. Sa halos lahat ng bansa, tayo lang yung merong ganun. So, makikita nyo, naghumahaba yung pila doon, nakakahiya din sa ating mga bisita at nakakahiya din sa ating mga kababayan na dumarating. Ang tinatanggal natin, yung pangalawa, sinususpindi natin. Ngayon, doon sa pangalawa na yun, meron kasing yung mga bumabiyahe, no? Tulungan nyo kami paliwanag, ano? Yung merong idideklara na meron silang hawak na dapat masingil ng pamahalaan natin. Diba meron dyan something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung merong mga dapat ideklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. Ngunit kung ang pera nyo ay nasa bank account nyo, kahit pa milyones pa yan, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Dahil guys, ang tinutukoy lang na may limit is yung cash on hand or yung pera mismo na daladala nyo sa inyong pag-travel. At take note ulit guys na lagi pinapaalala ng mga airlines na wag kayo maglalagay ng mga valuable items sa inyong check-in baggage. Kagaya ng pera, alahas at iba pang mga mamahaling gamit. Dahil pag nakalagay yan sa inyong check-in baggage ay pwede yung mawala at pwede yang nakawin. Kaya ang pera, alahas at iba pang mahalagang bagay, lalo na't kung ito'y mamahalin, ay dapat nasa inyong hand carry baggage. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa e-travel at kung paano mag-create account, ito ang latest video tutorial na ginawa ko tungkol sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas para sa mga OFW or mga kababayan natin na pauwi sa bansa natin. Napakarami nagtatanong lalo na ang mga kababayan nating OFW kung ano na daw ba ang update sa e-travel. Kung tuloy na daw ba itong aalisin sa September dahil nga may anunsyo ang pamunuan ng NAIA na sa September ay papalitan na ito ng biometric. Ang sagot guys, hanggat walang nilalabas na anunsyo na inaalis na ang e-travel kahit sumapit pa ang buwan ng September ay required pa rin tayo mag-register dito. Dahil posibleng matuloy na alisin na ito sa September pero posible namang hindi. So hanggat walang anunsyo na inaalis na ang e-travel or pagre-register sa e-travel ay kailangan natin mag-register dito pauwi man sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa para maiwasan ng kahit anumang abala sa airport. So sa mga nagtatanong kung ano na daw ba ang update sa e-travel, eto guys, ituturo ko sa inyo ang pag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at kung paano gumawa ng account. Actually, marami na akong tutorial sa pag-register sa e-travel, pero itong nire-request nyo ay latest at para makita natin kung may pagbabago ba or wala. Pero so far sa pauwi sa Pilipinas sa pagre-register sa e-travel arrival card ay wala namang pagbabago. Pero sa e-travel departure card ay meron. Simulan na natin. So para makagawa kayo ng account sa e-travel sa mga wala pang account, ay pumunta kayo sa e-travel website na e-travel.gov.ph na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong mahanap. At take note ulit guys na ang paggagawa ng account sa e-travel ay nagsimula noong February 1, 2024. So kung nakagawa kayo ng account na wala pa sa February 1, 2024, ay meaning ay wala pa kayong account sa e-travel.
Noon kasi ay direct registration lang na pwedeng gumamit ng kahit anong email address. Pero simula February 1, 2024 ay kailangan nang gumawa ng account. Pero kung nakagawa ka naman ng account simula February 1, 2024 at nakalimutan mo na ang email address mo at password at hindi mo na ito mabuksan, ay pwede kang gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address. Wala namang problema yon. So after nyo mapasok ang e-travel website ay ito ang lalabas. I-click nyo yan, click here to sign in. At dito naman guys, dahil nga gagawa tayo ng e-travel account, ay dyan kayo sa create account sa baba. Pero sa may mga account na, dyan kayo sa login at ilalagay nyo ang inyong email address at password. Pero sa ating mga gagawa ng account or sa mga wala pang account, dito kayo sa baba sa create account. At lalabas na ito. Ilalagay nyo na ang email address na gagamitin nyo sa paggawa ng account. Sa paggawa ng account guys sa e-travel ay dapat binabasa nyo ang mga note na nakalagay. Dahil minsan hindi nagpo-proceed ang email address na nilalagay nyo. Dahil minsan hindi rin nababasa ng mga kababayan nating OFW na posibleng nagamit na ang email address nyo sa paggawa ng e-travel account o kaya naman ay may problema. Kaya guys, lagi nyong babasahin ang mga note na lumalabas. So, kung nagamit na ang email na nilalagay nyo, ay pwede naman kayo gumawa ng panibagong email address. Mag-research lang kayo kung paano gumawa ng panibagong email address at meron akong video niyan sa YouTube. I-search nyo na lang. So, after nyo malagay ang email address na gagamitin nyo, ay i-click nyo yung continue. At magsisend sila sa inyo ng OTP. At para makapunta kayo sa email nyo na hindi nawawala ang site, dahil guys, kapag na-back nyo yan, ay babalik yan sa simula. So, para hindi bumalik sa simula, ay i-click nyo yung back sa taas or tinatawag na tab. At kapag na-click nyo na ang tab, ay eto ang lalabas. So, pumunta na kayo sa inyong email at hindi yan mawawala. After nyo malagay ang OTP, i-click nyo yung continue. At lalabas ito. Gagawa na kayo guys ng inyong password ng 2 beses. At inuulit ko guys, lagi nyong basahin ang mga instructions. Dahil ang nakalagay dito ay dapat 12 letter or 12 character na may big letter, small letter, special sign at number. Basta aabuti ng 12 character. Dahil ang iba hindi makapag-proceed dahil hindi nagbabasa. So basahin nyo guys para maintindihan nyo at para magawa nyo ng tama. And after nyo malagay ang inyong password na ginawa nyo na dapat lagi nyong nililista. I-click nyo na yan, continue. Andito na tayo sa personal information. So, ilalagay nyo na ang inyong picture at i-click nyo yung upload photo. Ang ilalagay ko na sample ay si Mr. Bean. Dahil nga guys, hindi na ako pwedeng gumawa ng panibagong account sa pangalan ko dahil 2 na ang account ko sa e-travel. So, after nyo malagay ang photo, dito na tayo sa Philippine Passport. Dahil nga OFW tayo, ang pipili natin ay Philippine Passport. Pero kung ang gamit nyo naman ay Foreign Passport, ay syempre pipiliin nyo ang Foreign Passport. Dahil nga madalas na tinuturo ko ay para sa mga OFW, ay dito tayo sa Philippine Passport. Then ilalagay nyo na ang inyong pangalan, middle name at last name. At dyan naman sa suffix, kung wala kayong suffix, ay iwanan nyo yung naka-blank. Sa middle name naman, optional lang din yan. Kung wala kayong middle name, dahil minsan may mga tao na walang middle name, ay pwede nyo rin yang iwanang naka-blank. Wala naman ding problema. Then, ilalagay nyo ngayon ang inyong kasarian, birth date, mobile number, citizenship, at country of birth. At ang inyong passport number. At ilalagay nyo ang passport issued authority. Kung sa Pilipinas, ang ilalagay nyo ay Philippines. At ang inyong passport issued date. Then, dito naman sa occupation sa mga nagtatrabaho sa labas ay pwede nyo piliing professional. At sa mga nagtatrabaho naman sa bahay ay may pipilian dyan or pipiliing domestic helper. And after that, click next. At dito naman sa permanent country of residence, country, Philippines, at ilalagay nyo na yung province, municipality, barangay, at house number. Kung wala naman kayong house or street number, ilagay nyo lang 0000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At nandito na tayo sa onboarding summary. Review nyo lang at kapag tama naman ang lahat, scroll nyo and click submit. At dito naman, hayaan nyo lang yung for me at ang air. At dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang pipili nyo dyan,
is arrival entering the Philippines. Pero kung ang ire-register nyo ay e-travel departure card papunta sa ibang bansa or pabalik sa ibang bansa, ay ang pipiliin nyo is departure leaving the Philippines. Pero dahil nga ang ituturo ko ay pauwi sa Pilipinas, ang pipiliin natin is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. Andito na tayo sa travel details. Sa purpose of travel, ang ilalagay nyo is OFW kung isa kayong OFW. Kahit na pauwi kayo for good na, ang ilalagay nyo dyan ay OFW. Pero kung mga Pilipinong nagturista lang sa ibang bansa at pabalik sa Pilipinas, ang ilalagay nyo is returning resident. Pero kung mga permanent resident sa ibang bansa at magbabakasyon lang sa Pilipinas, ang ilalagay nyo is for vacation. Pero sa mga OFW, ang ilalagay nyo ay OFW. Traveler type, aircraft, passenger. At ilalagay nyo na ngayon ang yung name of airlines at flight number. Dito naman guys sa name of airlines, ang ilalagay nyo dito pa uwi sa Pilipinas is yung airlines na magdadala sa inyo sa Pilipinas kahit pa may connecting flight kayo. So, ang ilalagay nyo dyan sa name of airlines at flight number is yung eroplano na magdadala sa inyo sa Pilipinas. At uulitin natin guys na hindi consider as connecting flight ang mga domestic flight, mapa Pilipinas man or ibang bansa. Meaning na domestic flight is yung flight within the country or nasa loob pa rin ng iisang bansa. So, hindi yan considered as connecting flight kapag magre-register kayo sa e-travel. Andito na tayo sa country of origin. Sa e-travel registration guys, ang country of origin nyo kapag pauwi kayo sa Pilipinas is yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. For example, United Arab Emirates. At ilalagay nyo na ngayon ang pangalan ng airport. For example, Dubai Airport. At yung date ng departure nyo o yung flight nyo pauwi sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. At eto na nga guys, nandito na tayo sa with transit or connecting flight. Kung may dadaanan kayong bansa o ibang bansa galing sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho, ay i-click nyo yung small na box. Take note guys kung may dadaanan lang kayong iba pang bansa. Pero kung wala, for example, may domestic flight kayo sa Saudi Arabia at pupunta kayo sa isang airport sa Saudi Arabia, ay hindi yan considered as connecting flight. Ang connecting flight is kung may dadaanan kayong iba pang bansa. So kung meron, i-click nyo ang small na box at ilalagay nyo yung country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At yung pangalan ng airport at yung date of transit or pagdaan nyo sa bansang yon. Ngunit kung wala naman kayong connecting flight, ay huwag nyo ang i-click na small na box. At dito na tayo sa airport of destination. Ilalagay nyo kung NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Kung Clark naman, isi-search nyo or itatype nyo ang Clark International Airport. At dyan naman tayo sa date of arrival or yung date ng lapag nyo sa Pilipinas. At dito naman tayo sa destination upon arrival, lalabas dyan automatic na same as permanent country of residence. And after that, click next. At dito naman sa health declaration, kung wala naman kayong sakit, i-click nyo lang yung dalawang no sa baba. And after that, click next. At dito naman sa customs declaration, kung mga basic pasalubong lang naman ang dala nyo, ay hindi nyo naman kailangan i-declare. Kung wala naman kayong dalang cash na more than 50,000 peso at 10,000 US dollar. So, i-click nyo lang yung no sa tanong na, do you have baggage to declare? And take note guys na lagi pinapaalala ng mga airlines na wag kayo maglalagay ng valuable sa loob ng check-in baggage nyo. Kagaya ng pera, alahas at iba pang mga mamahaling gamit. Dapat lahat ng yan ay nasa hand carry baggage. Dahil kapag nilagay nyo yan sa check-in baggage, ay pwede yang mawala or pwede yang nakawin. At dito na tayo sa other details. Kung may kasama kayo dyan guys, ilalagay nyo kung ilan ang kasama nyo. Pero kung wala, iwan nyo lang yang 00. Diyan naman sa number of check-in baggage, kung dalawa, ilalagay nyo ay 2. At dito naman sa hand carry, kung isa, ilalagay nyo ay 1. At dito naman, first time visiting Philippines, click no. And after that, click next. At dito naman, pipirmahan nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa lang kayo ng e-travel account sa iba, ay gagayahin lang nila ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. Dito naman guys, sa family member, kung wala naman kayong kasama mag-travel, i-click nyo lang yang next. At dito naman, i-click nyo lang yang yes. Kung nakagawa naman kayo ng account or nakakuha na kayo ng QR code at may gusto kayong i-add family member, ay wala naman ding problema kahit after yung makagawa ng account,
i-add family member nyo lang ang gusto nyong idagdag para isang account na lang ang gagamitin nyo sa e-travel. At nandito na tayo sa summary. I-double check nyo lang at kapag okay naman lahat, i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! At pati ang inyong e-travel arrival card QR code. So, i-screenshot nyo lang yan. At inulit din natin sa mga nagtatanong na nakalagay dyan ay no UEC. Dahil nga ang UEC ay ginagamit pabalik sa ibang bansa. Hindi pa uwi sa Pilipinas kaya no UEC ang nakalagay dyan. At dyan naman sa no baggage ay walang problema yan. Dahil nga guys, wala naman kayong dineclare. Hindi naman ibig sabihin yan ay wala kayong daladalang bagahe. At eto na nga yung bago. Sa mga nagtatanong naman kung may bayad na daw ba na tax sa e-travel or pagre-register sa e-travel. Ang sagot guys, para sa mga OFW ay wala tayong babayarang tax. Dahil exempted ang lahat ng mga OFW sa pagbabayad ng travel tax sa airport. At tayo pa nga may nakukuha ang terminal fee cash refund. Applicable lang yan sa mga tourist na pupunta sa ibang bansa. Pero kung isa kang OFW at ilalagay mo ay OFW, ay hindi yan lalabas. Kaya tayong mga OFW ay wala naman dapat ipag-alala at hindi natin yan problema.